Bago kami makapasok sa simbahan ng Cana or Church of Cana, ay kailangan muna namin makadaan dito sa mga religious store or religious shop ng Church of Cana. Ito ay isa sa mga nagpapanatili ng paglaganap ng Kristyanismo at Katoliko dito sa bansang Israel, kasi nga makikita nyo ang mga rosary, mga religious souvenir, religious articles na ibinibenta dito sa malapit sa Church of Cana. Nandito rin ang mga wine, mga alak na matagal ng panahon, mga 5 years, 10 years, 15 years, or kahit 20 years. Kaya kami mga Pilipino na nagtitrip dito papunta sa Church of Cana ay sumusuporta sa kanilang mga produkto para magbigay na rin ng pasasalamat dahil sa hanggang ngayon hindi pa rin naaalis at napapareserve nila ang mga religious items na ibinibenta nila sa mga turismo. Oo, may kamahalan, pero tulong na rin yun sa mga negosyante dito para mas mapalawak or madagdagan pa nila ang kanilang mga items na kanilang binibenta. Kaya hindi kayo pwedeng pumunta dito ng Church of Cana na hindi kayo dumadaan sa mga shop, kasi nga parang tulong na rin namin iyon sa mga negosyante dito na nagtitinda. Ang Church of Cana pala ay matatagpuan sa parte ng Lower Galilee at ito ay nasa Northern Israel pa rin. Kaya mga guys, tignan nyo yung mga religious items nila na talagang magaganda at talagang masasabi natin na galing dito. Tikman din namin ang kanilang alak na ibinebenta mga kabishi, so talagang mapapawaw kasi tumagal na ng ilang taon. Minsan pa nga may inaabot na ng 15 years dyan. Mura lang ang kanilang bintang alak. Ang Church of Cana kasi mga kabeshi ay ito yung lugar na kung saan nagkaroon ng himala tungkol sa alak. Mamaya sa aking pagbablog at sa pagsusubscribe nyo dito sa aking YouTube, papasok tayo sa lugar kung saan ito ang unang himala na nangyari nung umaten si Jesus Christ sa isang kasalan. Kaya mga kabishi, please subscribe my YouTube channel, Lily Angel. Thank you! Cheers! Ang daming kaartehan. Hindi naman tayo nag-cheers. Ay, teka. Saan?